Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit tila hindi mapigilan ng ilang tao ang kanilang atraksyon sa iba, kahit na alam nilang maaari itong magdulot ng kapahamakan? O kung bakit ang ilang mga pagpipilian, gaano man kakit-akit, ay maaaring magkaroon ng nakakasirang epekto na tumatagal ng buong buhay? Sa isang mundo kung saan ipinagdiriwang at hinihikayat pa ang sexual na imoralidad at sensualidad, ang paglaban sa mga tukso na ito ay maaaring tila isang gawaing Herculean, lalo na para sa mga hindi nagbabahagi ng pananampalatayang Kristiyano. Sa ating paglalakbay sa Biblia, natuklasan natin ang mga kwento na hindi lamang mga salaysay ng nakaraan, kundi mga salamin din ng ating sariling mga buhay at ng mga pagpipiliang ginagawa natin. Isa sa mga kwentong ito ay tungkol sa isang matalinong hari, si Solomon, na kahit na may karunungan, ay naakit ng maraming babae, na ang ilan ay nagdala sa kanya sa mga landas na hindi niya dapat tinahak. At mayroon ding kwento ni Jose, isang lalaking may hindi matitinag na integridad, na lumaban sa tukso, kahit na tila lahat ay laban sa kanya. Sa pagsusuri natin sa mga kwentong Biblia na ito, natutuklasan natin ang malalim na aral tungkol sa kalikasan ng tukso, ang kahihinatnan ng ating mga pagpili, at ang nagpapalayang kapangyarihan ng paglaban at katuwiran. At habang tayo ay lumulubog sa mga naratibong ito, marahil ay magsisimula tayong makakita ng mga refleksyon ng ating sariling mga pakikibaka, tukso, at tagumpay. Ngunit ito ang malaking tanong, ano ang maaaring ituro sa atin ng mga kwentong ito ngayon? Paano ang mga pagpipilian at tukso ng libu-libong taon na ang nakalipas ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa ating modernong buhay? At higit sa lahat, paano natin matututunan mula sa mga pagkakamali at tagumpay ng iba para makalakad tayo sa landas ng karunungan at integridad sa ating sariling paglalakbay? Samahan niyo ako, dahil may isang partikular na misteryo na ipinapangako kong ibubunyag, isang bagay na nadiskubre ni Solomon na maaaring magbago ng paraan ng ating pagtingin sa ating sarili at sa ating mga pagpipilian. Kung ikaw ay kasintindi ng aking pananabik na matuklasan ang misteryong ito, i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang alinman sa ating mga susunod na episodes. Binigyan tayo ni Solomon ng mahalagang mga paalala tungkol sa mga babae na hindi dapat pagkatiwalaan. Tulad ng pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos, dapat din nating pakinggan kapag ang mga matalinong tao, tulad ni Solomon, ay nagbabahagi ng kanilang mga karanasan. Ating intindihin ang uri ng babae na, ayon sa kanya, ay hindi karapat-dapat pagkatiwalaan. Nabanggit na ng Biblia ang tungkol sa mga babaeng maaaring magdulot ng problema, ngunit ating tutukan kung ano ang sinabi ni Solomon. Sa huli, pag-uusapan natin ang tungkol sa babaeng may kabanalan. Alam ni Solomon ang kanyang pinagsasabi. Siya ay may 700 asawa at 300 konkubinas. Oo, iyon ay kabuuang 1,000 babae sa kanyang buhay. Sa dulo ng kanyang buhay, sinabi niyang lahat ay walang kabuluhan. Sa kabila ng pakikisama niya sa napakaraming babae, naramdaman niyang marami sa kanila ang hindi nagdala ng tunay na kaligayahan. Kaya naman, kapag nagbibigay siya ng payo tungkol sa mga babae, mabuting bigyan ito ng pansin. Sa aklat ng mga kawikaan, inilarawan ni Solomon ang ideal na babae. Siya ay higit pa sa mahahalagang bato, masipag at maayos na nag-aalaga ng tahanan. Sinabi rin niya na ang babaeng ito ay mapagkakatiwalaan, mapagmahal at laging nagpapasaya sa kanyang asawa. Sa Ecclesiastes, inamin niyang nagkamali siya sa pagpili ng ilang babae. Sinabi niyang huwag tayong padadala lamang sa hitsura, kundi humanap ng babae na may mabuting puso at matalino. Ang layunin ay makahanap ng isang tao na tapat at mayroong parehong mga halagang katulad natin. Mga kaibigan, ang mga payo ni Solomon ay kapaki-pakinabang ngayon tulad ng noong kanyang panahon. Ang pagpili kung kanino natin ibabahagi ang ating buhay ay napakahalaga. Ang desisyong ito ay makakaapekto sa ating buhay sa mahabang panahon.
Tingnan natin ang higit pa sa sinabi ni Solomon tungkol sa mga babae sa mga Kawikaan 23, 27, tandang bawas 28. Nagbabala siya tungkol sa babaeng immoral at babaeng hindi tapat. Ang mga paghahambing na ginamit niya ay matindi. Sinabi niyang ang babaeng immoral ay parang malalim na hukay at ang babaeng hindi tapat ay parang bitag. Maaaring mukhang kaakit-akit sila sa simula, ngunit maaaring magdulot ng maraming problema. Sa bahagi ng mga Kawikaan, binanggit niya ang tungkol sa dalawang uri ng babae, ang hindi tapat at ang hindi tunay na nakatuon. Ang parehong uri ay problematiko at maaaring magdulot ng maraming sakit ng ulo. Ang babae na hindi tapat ay parang hukay kung saan maaari tayong mahulog at masaktan. Ang babae na hindi nakatuon ay maaaring mukhang mabuti sa simula, ngunit kalaunan ay ipinapakita niya ang kanyang tunay na mukha at nagdudulot ng problema. Sinasabi niya na ang babaeng ito ay nagiging dahilan upang mas maraming lalaki ang maging hindi tapat. Kaya, ang nais iparating ni Solomon sa atin ay mag-ingat tayo sa pagpili ng ating kapareha. Kailangan nating tingnan higit pa sa panlabas na anyo at makita ang puso ng tao. Pumili ng isang tao na magdudulot ng kabutihan sa atin at mayroong mga halagang katulad ng sa atin. Ito ay isang desisyon na makakaapekto sa natitirang bahagi ng ating buhay, kaya mas mabuting gumawa ng tamang pagpili. Sa wakas, lagi nating tandaan ang mga aral ni Solomon at kung paano siya, sa kanyang malawak na karanasan, ay nagtangkang gabayan tayo sa pinakamahusay na landas sa pag-ibig. Ang aral ni Haring Solomon tungkol sa mga panganib ng sexual na imoralidad ay direkta at kaugnay. Ang mga kahihinatnan ng kawalang ingat na ito ay maaaring sumira ng mga relasyon, magwasak ng mga pamilya, at maging sanhi ng pagkasira ng buong buhay. Ang mga epekto ay malawak, hindi lamang nakakaapekto sa individual, kundi pati na rin sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang asawa ni Potiphar, na binanggit sa Biblia, ay isang malinaw na halimbawa ng uri ng babae na nabanggit sa mga Kawikaan 23, 27, tandang bawas 28. Hindi lamang siya isang figura sa mga kasulatan, kundi isang buhay na paalala ng mga panganib ng pang-aakit at ng mga kahihinatnan ng pagpapadala dito. Bilang asawa ni Potiphar, isang mahalagang opisyal ng Ehipto na responsable sa seguridad ng palasyo ng Paraon, hindi maitatanggi ang kanyang atraksyon kay Jose. Ipinapakita ng salaysay ng Biblia kung paano niya walang tigil na sinusubukang akitin si Jose, na tinatanggihan ang kanyang mga pagtatangka, pinatatag ang kanyang pananampalataya at katapatan sa Diyos. Isinasaalang-alang na nanatili si Jose sa tahanan ni Potiphar ng 11 taon, posible na ang mga tangkang ito ng pang-aakit ay nangyari sa buong panahong iyon, na nagpapakita ng tatag ng kanyang paglaban. Gayunpaman, sa isang partikular na matinding insidente, nang siya ay sinubukang pilitin ni Potiphar, nakataka si Jose, iniwan ang kanyang balabal sa kamay nito. Bilang tugon, at dahil sa kanyang pagkadismaya, mali niyang inakusahan si Jose ng pagtatangkang sumalakay sa kanya. Ang buhay ni Jose at ng asawa ni Potiphar ay nag-aalok ng serye ng mahahalagang aral. Mula rito, natutunan natin na ang mga taong may masasamang intensyon ay hindi mag-aatubiling makasakit ng mga inosente kapag sila ay nasasaluma. Sa isang ideal na mundo, lahat ay magiging tapat at makatarungan, ngunit ang realidad ay madalas na malupit. Sa panahong iyon, ang buhay ng isang alipin tulad ni Jose ay hindi itinuturing na mahalaga. Ang akusasyon ng asawa ni Potiphar ay maaaring naging isang hatol ng kamatayan para sa kanya. Gayunpaman, pinili niyang siraan si Jose dahil hindi ito sumuko sa kanya. Parehong kalalakihan at kababaihan, na may katulad na asal sa kanya, ay umiiral pa rin sa ating lipunan, handang makasakit sa mga hindi tumutugon sa kanilang mga kapritsyo. Ang halimbawa ng asawa ni Potiphar ay isang patunay sa mga panganib ng tukso ng sexual. Ang kanyang kwento ay nagtatampok sa isang babae na ginabayan ng hindi mapigilang mga pagnanasa,
handang gamitin ang kanyang posisyon ng kapangyarihan upang makamit ang kanyang mga nais, kahit na ito ay magkakahalaga ng buhay ng ibang tao. Siya ay sobrang nakatuon sa pagtataguyod ng kanyang mga hilig na handa niyang ilagay sa panganib ang buhay ni Jose. Bilang mga tagasunod ng pananampalatayang Kristiyano, tayo ay hinihikayat na yakapin ang kalinisan at kabanalan, umiiwas sa anumang anyo ng sexual na imoralidad. Ito ay naghihikayat sa atin na maging mapili sa ating mga kasamahan at sa mga desisyon na ating ginagawa. Ang landas ni Potiphar at ng kanyang asawa ay isang panawagan na manatiling gising sa mga panganib ng pang-aakit. Sila ay kumakatawan sa klasikong pakikibaka sa pagitan ng mga pagnanasa ng laman at mga prinsipyong moral na nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pagiging tapat sa ating mga paniniwala at halaga. Ang salaysay na ito sa Biblia ay hindi lamang isang kwento, kundi isang gabay kung paano tayo dapat kumilos at ang mga kahihinatnan ng ating mga pagpili. Ang tawag ng Kristyanismo ay isang panawagan para sa kalinisan, kabanalan, at isang tuwid na buhay. Ang ganitong tawag ay may kasamang responsibilidad na protektahan ang ating sarili mula sa sexual na imoralidad, alagaan ang mga templo na ating mga katawan, at magbigay parangal sa Diyos sa lahat ng ating mga gawa. Sa ating paglalakad, dapat tayong maging maingat sa mga kasamahan na ating pinipili. Mga figura na katulad ng asawa ni Potiphar, na inilantad sa Biblia, ay mayroon pa ring mga katumbas sa kasalukuyan, maging sa anyo ng mga lalaki o babae. Ang hindi pagpansin sa kanilang pag-iral ay isang pagkukulang sa pag-unawa. Ang asawa ni Potiphar, na inilarawan sa mga kasulatan, ay hindi nag-alinlangan sa paghahanap ng isang relasyong adultero sa isang taong mababa sa kanya. Ang kanyang pag-uugali ay nagpapakita ng kawalan ng pag-aalala sa kanyang sariling kasal, sa kapakanan ng kanyang asawa, at maging sa dignidad ng tao. Ito ay isang babae na ang karakter ay hinubog ng kawalan ng kalinisan. Naging refleksyon siya ng mga babala sa mga kawikaan, 23, 27 tandang bawas 28. Sa pag-aanalisa natin sa mga desisyon ni Potiphar, lumilitaw na hindi niya binigyan ng sapat na halaga ang karakter sa pagpili ng kanyang asawa. At tayo, sa pakikipag-ugnayan sa iba, dapat nating pahalagahan ang katangiang ito. Ang determinasyon ni Jose na manatiling integro ay kapansin-pansin. Ipinapakita sa atin ng kwento na, anuman ang laki ng tukso, palagi tayong binibigyan ng kakayahang pumili. Maaari tayong sumuko sa pagnanasa, o manatili tayong matatag, pumipili na igalang ang ating pangako sa Diyos. Ang tukso ay maaaring tumagal ng higit sa isang dekada, ngunit si Jose, kahit pa naharap sa kaakit-akit na asawa ni Potiphar, ay nanatiling matatag. Tulad ng inilahad sa Genesis 39:8, si Jose ay may kamalayan sa kung ano ang nakataya. Ang katotohanan ay umaalingaw-ngaw sa ating lahat. Ang mga pansamantalang tukso ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang kahihinatnan, na nagtutulak sa atin na isakripisyo ang ating mga halaga, ikompromiso ang ating mga relasyon, at maging limitahan ang ating kakayahang maglingkod sa banal. Ipinapakita ng kasulatan kung paano ang kawalan ng pagdidiskrimina sa mga relasyon, tulad ng kay Samson, ay maaaring humantong sa mga personal na trahedya. Kaya, dapat tayong laging magtanong, ano ang magiging presyo na babayaran? Sa pag-unawang ito, sinusuri natin ang mga katangian na dapat hanapin ng isang Kristiyano sa isang kapareha, at, sa kabaligtaran, ang mga katangiang dapat asamin ng mga babaeng Kristiyano. Sa kabila ng mga komplikasyon ng ating mundo, mayroon pa ring mga babaeng may kabanalan, alinsunod sa Diyos, may integridad at kabaitan. Kung ikaw ay mapalad na magkaroon ng isa sa mga babaeng ito sa iyong buhay, maging bilang asawa o anak na babae, alamin mong pahalagahan at mahalin siya. Sa kabila ng mga pesimistikong tinig, hindi tumitigil ang Diyos sa pagpapala sa mundo ng ganitong mga babae. Ipinagbubuni ng mga kawikaan, 11 oras 16 na minuto ang babaeng may grasya, inilalarawan siya bilang karapat-dapat sa karangalan.
Ang babaeng ito ay nagpapalabas ng kagandahang loob, kaayusan, at sibilidad. Siya ay ang ideal na kasama para sa anumang lalaking Kristiyano. Kahit sa isang lipunan na tila nasa pagbagsak ng moral, pinapanatili ng Diyos ang kanyang pangako sa paglaan sa kanyang sarili, at sa kanyang mga anak, ng mga babaeng may integridad. Ang patnubay na banal ay maaari nga, sa katunayan, humantong sa isang lalaki sa presensya ng isang babae tulad nito. Ang mga aral sa mga kawikaan, 18 oras 22 minuto ay nagpapaalala sa atin na ang isang pinagpalang kasal ay isang regalong banal. Ang isang babaeng may grasya, taliwas sa mga tanyag na figura sa Biblia tulad ni Vashti at Jezebel, ay nananatiling tapat sa kanyang pangako, tumutulong at sumusuporta sa kanyang asawa sa kanyang espiritual na paglalakbay. Ang salawikaing ito na walang panahon ay binibigyang diin ang diwa ng tunay na kababaihan, ang isang babae na nagpapakita ng kabaitan, elegansya, at grasya, ay nararapat sa lahat ng karangalan at respeto. Ang pagiging may grasya ay kasing kahulugan ng pagiging malumanay, at maingat sa paraan ng pakikitungo natin sa iba. Ito ay nagsasangkot ng isang magalang na asal, isang mapagmahal na espiritu, at tunay na empatya para sa mga taong nakakasalamuha natin. Ang bertud na ito, na sumasalamin sa walang kondisyong pag-ibig ni Kristo, ay sa kasamaang palad, nagiging bihira sa ating kontemporaryong lipunan. Ang konsepto ng karangalan, na laganap sa mga kasulatan, ay malalim na nakaugnay sa katangiang ito. Ang karangalan ay tumutukoy sa malalim na paghanga para sa isang taong, sa pamamagitan ng kanyang karakter, at mga gawa, ay nagpapakita ng dignidad. Kahit na ito ay isang pagkilala na pinaghirapan, ang karangalan, ay maaari ding madaling makompromiso. Sa kontekstong ito, ipinakikilala ng mga kawikaan 31, 1:0 ang figura ng babaeng may kabanalan, isang personipikasyon ng moral na pagkamatuwid, at matatag na karakter. Sinong makakakita ng isang babaeng may kabanalan? Ang kanyang halaga ay higit pa sa mga ruby. Ang puso ng kanyang asawa ay nagtitiwala sa kanya, kaya hindi niya kakailanganin ang anumang yaman. Ang mga talatang ito ay nagpapakita na ang pagpapahalaga sa babaeng ito ay lumalampas pa sa mga kayamanang materyal. Siya ay isang sagisag ng tiwala para sa kanyang asawa, isang hindi maubos na pinagkukunan ng suporta. Ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa materyal na bagay, kundi sa yaman ng kanyang espiritu at sa mga marangal na gawain na kanyang isinasagawa. Ang babaeng may kabanalan ay simboliko. Ang kanyang integridad ay umaagos sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Mapagbigay, maunawain, at tapat, siya ay nagsisilbi sa kanyang pamilya at komunidad ng buong pagtatalaga. Siya ay isang haligi ng pananampalataya, ang kanyang buhay ay malalim na nakaugat sa kanyang koneksyon sa Diyos. Binibigyang diin ng mga kawikaan na, bagamat ang mga ruby ay mga batong may malaking halaga, ang tunay na mahalaga sa babaeng ito ay ang kanyang walang bahid na karakter, ang katapatan ng kanyang kaluluwa, at ang matatag na pag-ibig na kanyang inilalabas. Ang adhikain ng bawat babae ay dapat na maging malapit sa ideal na ito. Dapat tayong magsikap na linangin at palakasin ang ating moralidad, kumilos ng may katapatan at integridad, at araw-araw na isagawa ang kabutihan at pagkamaawain. Ang ating dedikasyon sa pamilya, sa komunidad, at higit sa lahat, sa ating pananampalataya, ay dapat na hindi matitinag. Mahalaga na ang ating pag-iral ay magkaugnay sa Diyos, na naglilingkod bilang isang buhay na refleksyon ng kanyang salita, mga turo. Mahal na mga kapatid na lalaki at babae, naway lagi tayong maghangad ng bertud na ito. Naway malaman ng mga lalaki na kilalanin at pahalagahan ang mga kababaihang ito na hindi pangkaraniwan, at naway magsikap ang mga babae, araw-araw, na ipakita ang bertud na ito sa kanilang mga buhay. Sa isang mundo na kadalasang tila madilim, may mga babae pa ring nababalot ng biyaya at pagkatakot sa Diyos. Kaya, mga lalaki, hanapin sila, at mga babae, magsikap na maging personifikasyon ng liwanag na ito.
Ang buhay ni Jose ay isang patotoo sa kapangyarihan ng pagtubos ng Diyos. Kahit na siya ay maling akusado at itinapon sa bilangguan, kasama pa rin siya ng Diyos. Binago ng Diyos ang isang kakilakilabot na sitwasyon sa isang pagpapala, hindi lamang para kay Jose, kundi para sa buong bansa. Ito ay nagpapaalala sa atin na, kahit sa pinakamadilim na sandali, ang Diyos ay kumikilos para sa ating kabutihan. Ang kwento ni Jose at ng asawa ni Potiphar ay hamon din sa atin na pag-isipan ang ating sariling mga buhay. Saan tayo nakikipagkompromiso sa ating integridad? Saan tayo sumusuko sa tukso? At paano tayo, tulad ni Jose, pumili na parangalan ang Diyos sa lahat ng kalagayan? Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag upang mamuhay ng mga buhay ng kalinisan at integridad. Tayo ay tinawag na maging ilaw sa isang madilim na mundo at ipakita ang karakter ni Kristo sa lahat ng ating ginagawa. At kung nais mong matuto pa at lumapit sa Diyos, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para ipagpatuloy ang pagtuklas sa mga misteryo ng Biblia. At kung mayroon kang anumang tanong o paksa na nais mong talakayin sa mga susunod na video, mag-iwan ng komento. Sabay tayong lumago sa pananampalataya at kaalaman tungkol sa Diyos. Makikita kita sa susunod na video.